Nasa unang taon sa kolehiyo si Charlotte. Kabado siya dahil pasang-awa lang talaga siya sa high school kaya nakatuntong siya ng kolehiyo. Malas pa dahil natapat siya sa professor na ubod ng sungit. Sabi ng iba, palibhasa raw ay matandang dalaga ang guro at lumaking walang mga magulang kaya parang pasa nito ang mundo. Mabilis uminit ang ulo nito sa mga mahihina ang utak tulad ni Charlotte. Dahil hindi masagot ng dalaga ang tanong, kaya sinabi ni Miss Ming na kailangan itong magpaiwan para linisin ang buong silid bilang kaparusahan sa hindi nito pag-aaral mabuti. Nang wala ng tao sa loob ng room, ay nagpunta sa unahan si Charlotte. Nakita niyang naiwan ang salamin ni Miss Ming sa table nito. Sinukat niya ang salamin, ipinuyod ang buhok at umaktong siya si Miss Ming. Nagpalakad-lakad siya sa harapan, humalukip-kip na mayuwang at tumaas ang kilay. Gagayahin pa sana niya ang paraan ng pagsasalita ng guro nang biglang masira ang bintana ng silid-aralan at sa isang iglap ay may dumagit sa bewang niya na hindi niya malaman kung sino dahil nasa likuran niya ito. Abot hanggang kabilang planeta ang tili ni Charlotte sa sobrang pagkabigla. Si Miss Ming naman ay nagmamadaling bumalik sa room dahil naalala niya ang salamin na naiwan sa table. Ngunit ganoon na lang ang pagkabigla niya nang makita ang wasak na bintana at wala na rin doon si Charlotte. Tuloy pa rin ang pagsigaw ni Charlotte habang sakay siya sa ere ng lumilipad na map na pagmamay-ari ng isang lalaking aswang patungo sa isang building. Sinubukan niyang maglikod para ihinto iyon ng lalaki. Nakalimutan niyang nasa itaas sila kaya muntik na siyang makabitaw. Mabuti na lang at nakapitan siya ng lalaking aswang. Tinulungan siyang makakapit muli sa hawakan ng map habang minamaneho nito ang map. Halos mabindang si Charlotte sa pagkalula pero wala siyang magawa kundi ang magsusumigaw na lang. Nakukulili na ang aswang. Gustong-gusto na siyang kagatin. Natikilan lang ang dalaga sa kakatili nang lumapag sila sa harap ng malaking gusali. Napalinga siya at napatingala. Noon niya napagtanto na iyon ay isang academy. Napalunok siya. Hindi raw niya matandaan na nagpa-transfer siya sa ibang school. Ano raw ang ginagawa niya roon? Anang binatang aswang na siyang nagdala sa kanya roon. Kailangan na academy ng bagong guro dahil ang gurong aswang sa Tiktik Section 4 ay natuhog ng sibat habang nakadapo at nagkakape sa isang bubungan. Hinilot ni Charlotte ang magkabilang sentido. Nahihirapan siyang intindihin ang nangyayari sa kanya. Kung guro ang kailangan nila, bakit siya ang kinuha nila? Hindi naman siya guro, isa pa lang siyang estudyante at wala siyang planong maging guro dahil una sa lahat, mahina ang ulo niya. Ano ang may tuturo niya sa mga estudyante? Ang binatang aswang na nagngangalang Imo ang siya namang natigilan. Inulit niya ang sinabi ng dalaga ng patanong. Estudyante raw ba ito at hindi guro? Humugot ng malalim na hininga si Charlotte bago sumagot. Mukha raw ba siyang guro? Dinukot ni Imo ang litratong nasa bulsa. Ikinumpara ito sa kaharap. Ang tanging kapareha lang ay ang salamin na suot nito. Ang nasa picture ay si Miss Ming. Napagkamalan lang pala niya ang dalaga dahil sinuot nito ang salamin ni Miss Ming at ipinuyod ang buhok na tulad sa buhok nito. Inis na inis si Charlotte. Piningot nito sa tenga ang binatang aswang at sinabing ngayong alam nito na Miss taken basta nagkamali ito sa pagkuha sa kanya. Kailangan daw siya nitong ibalik sa pinagbulan niya at kumpunihin ang bintanang sinira nito dahil tiyak na siya ang mananagot noon. Pero sinabi ng binatang aswang na hindi na niya ito pwedeng ibalik dahil siya naman ang mananagot sa mga kaaswangan sa academy. Kaaswangan? Namilog ang mga mata ni Charlotte sa narinig. Ngayon lang niya iyon napagtanto kahit nabanggit na kanina. Sinabi ng binatang aswang na ang lugar na iyon ay Aswang Academy at mula sa araw na iyon, ang dalaga ay magtuturo sa mga estudyanteng aswang sa ayaw nito at sa gusto. Hindi raw pwedeng malaman ng mga nakatataas na aswang na nagkamali siya ng kinuha dahil kung hindi, mababartuli na siya at unti-unti nila siyang papatayin sa gutom. Kapag daw pumalag pa ang dalaga, ay siya na mismo ang kakagat dito bago pa siya maparusahan ng mga kapwa aswang. Hindi naman pumayag si Charlotte. Umakto siyang tatakas dahil hindi raw talaga niya carry ang maging guro. Tatakbo sana siya pero mula sa kung saan saang panik
ay nagsulputan ang mga aswang. Lahat ay matatalim ang tingin sa kanya, kaya si Charlotte ay inayos ang salamin at tinanong sa binatang aswang kung saan ang room ng mga tiktik. Habang papasok sa Aswang Academy ay isa-isang nagtatayuan ang mga balahibo ni Charlotte. Isa-isa ring itinuturo sa kanya ng binatang aswang ang bawat kwarto ng bawat section. Pagdaan nila sa isang board ay ipinakilala ng binata ang mga larawan ng iba pang mga gurong makakasama ng dalaga sa eskwelahang iyon. Makikilala raw niya ng personal ang mga ito bago mag-uwian mamaya. Nagtanong si Charlotte kung bakit kailangan pa nilang mag-importa ng tao gayong may mga gurong aswang naman pala sila roon. Kulang na raw kasi ang mga guro nila, nangamatay na ang iba kaya kailangan nilang kumuha sa mga tao. Isa pa, alam daw nila na maraming matututunan ang mga estudyante nila sa isang gurong tao. Kaya kailangan niyang paghusayan ang pagpapanggap kung ayaw niyang maging pagkain na lang nila. Tinanong ni Charlotte kung ano ba ang katungkulan ng lalaki sa paaralang iyon. Napakamot sa ulong sinabi ng lalaki na isa siyang janitor at siya ay si Imo. Tumaas ang kilay ng dalaga, akala naman daw niya ay mataas ang katungkulan nito. Ani Imo, hindi man mataas ang katungkulan niya sa eskwelahang iyon, ay mataas naman ang lipad ng map niya, kaya siya ang naatasang kumuha ng guro mula sa mga tao. Inirapan ng dalaga ang binata sabay pasok sa room kung saan naghihintay ang mga estudyanteng tiktik. Kumpara sa atin ay nasa senior high na ang mga ito. Halos hindi nalalayo ang edad nila sa dalaga. Naglabasan ang mga dila ng mga ito nang makita siya. Agad namang napaantanda si Charlotte at sinabing bilang bago nilang guro, ipinagbabawal niya ang paglabas ng dila ng mga ito. Bawal ang nakabuka ang bibig, kaya nagtikuman ang bibig ng mga ito. Nagpakilala si Charlotte sa mga estudyante. Nanginginig sa pagsasalitang sinabi niya na gusto rin niya silang makilala isa-isa. Nagulat ang dalaga nang biglang magtalunan sa kanya ang mga estudyante at inamoy-amoy siya. Aniya, huwag siyang kakainin ng mga ito. Mapait siya, hindi siya naliligo, hindi siya nagtututbrush at meron siyang sakit sa balat. Kaya kapag kinain nila siya ay mahahawa sila. Isa-isang naglayuan ang mga estudyanteng tiktik, nagtaki pa ng ilong at bibig habang pabalik sa upuan. Walang ideya si Charlotte kung ano ang dapat niyang ituro sa mga estudyanteng aswang na yun. Kaya nakipagkwentuhan na lang siya sa kanila. Tinanong niya ang mga ito kung ano ang paborito nilang laro. Tuwang-tuwa naman ang mga estudyanteng tiktik dahil nalibang sila sa pakikipagkwentuhan at pakikipaglaro sa bago nilang guro. Binigyan si Charlotte ng isang kwarto na matutuluyan sa loob din mismo ng Aswang Academy. Madali namang naging komportable ang dalaga sa kanyang mga estudyante kahit pa ang mga gurong aswang ay nagdududa na sa kanya kung guro nga ba talaga siya. Kapag may presensya nila sa room ay nagpapanggap si Charlotte na marunong. Kahit pa nagkakadapilipilipit ang dila niya sa pag-i-Ingles at kahit pa mali-mali ang computation niya sa math. Madalas ay kinukorek pa siya ng estudyante niya. Pero sa oras na wala nang nakabantay na gurong aswang ay muli siyang nakikipagdaldalan sa kanila. Tinuruan din niyang mag-tong-its ang mga ito, magbingo at magsayaw. Aliw na aliw siya. Hindi niya alam na habang nagsasayaw sila ng mga estudyante niya ay nakasilip sa bintana si Imo. Nang mapatingin siya rito ay natikilan siya at napahiya. Napapailing ang binata. Matapos ang klase ay inabangan niya ang dalaga. Sinabi ni Imo na kailangan ni Charlotte na seryosohin ang pagtuturo dahil graduating na ang mga tinuturuan niya. Sinagot naman ito ng dalaga na hindi talaga niya kayang maging guro kaya gusto na lang niyang pasayahin ang mga estudyante niya. Araw ng pagtatapos, mangiyak-ngiyak si Charlotte nang pasalamatan siya ng kanyang mga estudyante. Wala man daw siyang naituro sa kanila kung academics ang pag-uusapan, ay natutunan naman nila kung paano maging masaya sa mga simpleng bagay, kung paano magkaroon ng mabuting ugnayan sa bawat isa sa kanila na dating mga seryosong tiktik. Naging magaan daw ang pag-aaral nila dahil sa kanya. Tulo ang uhog ng dalaga sa mga narinig kaya inabutan siya ng panyo ni Imo. Pagkasinga rito ay ibinalik niya ito sa binata. Diring-diri ang binatang aswang pero inilagay pa rin sa bulsa ang panyong may singa. Ani Charlotte, meron pa nga raw siyang hindi na ituro sa kanila. Tinanong siya ng mga ito kung ano iyon. Ang sabi niya, ang magdasal, sabay angil ng mga tiktik. Pero agad naman iyong binawi ng dalaga, nagbibiro lang daw siya.
Ngunit bago matapos ang araw na yon, natuklasan ng mga gurong aswang na si Charlotte ay hindi totoong guro, kaya siya ay gustong ipahuli at ihulog sa kanilang kawa. Si Imo ang nakarinig niyon habang nagmamap siya malapit sa opisina ng punong guro. Kaya naman dali-dali niyang pinuntahan si Charlotte sa silid nito at isinakay sa kanyang map. Pero bago pa sila makalipad, ay nagdatingan na ang mga gurong aswang. Humigpit ang kapit ng dalaga sa balikat ni Imo. Anang binata, huwag itong matakot dahil siya ang nagdala sa kanya roon, kaya handa niya itong protektahan sa mga magtatangkang manakit dito. Inihanda ni Imo ang map niya bilang panlaban sa mga kapwa aswang. Si Charlotte naman ay dumampot na lang ng isang putol na kahoy. Hindi niya alam kung makakatulong iyon, pero bahala na. Nagmistulang espada ang map ni Imo habang ang isang aswang na umatake kay Charlotte ay nabali ang pangil nang masalaksak ito sa kahoy na ipinangsangga ng dalaga. Yung babaeng aswang naman na aatakihin din sana si Charlotte ay natigilan nang purihin ng dalaga ang kutis nito at tinanong pa kung ano ang skincare nito. Kahit sa kabaligtaran ay napakagaspang ng balat nito. Napaniwala naman ang babaeng aswang na nagandahan sa kutis niya si Charlotte, kaya sinabi niyang wala siyang ibang skincare kundi dugo ng tao. Sabay sasakmalin sana ang dalaga, pero sa inis ng dalaga ay inunahan na nito ang aswang at siya ang sumakmal dito. Sabay dura dahil sa maalat na balat nito. Tinanong pa niya kung mahilig daw ba ito sa asin. Pawisan na sina Imo at Charlotte ay hindi pa rin napapagod ang mga aswang sa pakikipagtunggali sa kanila. Pero natigilan silang lahat nang mapalibutan sila ng mga estudyanteng tiktik. Ipinagtanggol ng mga ito ang teacher-teacheran nilang si Charlotte. Inawat nila ang mga aswang at sinabing kailangan nilang palayain ang kanilang guro. Kung hindi, ay hindi nila gagampanan ang kanilang tungkulin bilang tiktik sa mga bubungan. Walang nagawa ang mga gurong aswang kundi mag-atrasan. Laking pasasalamat naman ni Charlotte. Sakay ng map ni Imo, habang nasa ere ay kumaway ang dalaga sa kanyang mga estudyante. Pahabol pa ng isa, "See you sa bubungan kapag nagbuntis ka na po, ma'am." Sabay tawanan nila. Hindi naman makatiis si Imo. Speaking of buntis daw, baka raw pwedeng siya na lang ang maging ama ng magiging anak ni Charlotte sa future, para raw hindi ito aswangin ng mga naging estudyante niya. Walang kagatol-gatol na umuo ang dalaga. Basta raw ba mula ngayon ay ihahatid sundo na siya nito sa paaralan gamit ang map, dahil siya naman daw ang magtatapos sa kolehiyo bago siya magpabuntis. Sabay kapit nito ng mahigpit sa baywang ni Imo nang makasalubong nila ang sandamakmak na mga ibong lumilipad sa ere. Napangiti ng matamis si Imo at sinabi sa sarili na hindi siya nagkamali ng pagkuha sa kanya. To God be all the glory.